Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosem dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. At kung kayo ay Signal subscriber, kami ay mapapanood nyo rin po sa Channel 19. Nako mga kapatid ha, National Heroes Day ngayon. Hopefully nakapagpahinga po kayo dahil sa ating long weekend. Kanina nga napapag-usapan namin ng ating guest for today na ang sarap mag-drive ngayon. No? Ang sarap bumiyahe, walang traffic dito sa Metro Manila. Actually kaninang umaga nanggaling pa ako sa libingan ng mga bayani. Kasi nagpunta doon si President Bongbong Marcos for the, commemoration of the National Heroes Day. And doon nagsalita siya tungkol sa West Philippine Sea tsaka doon sa ating mga Philippine Navy and Philippine Coast Guard. Pero hindi yan ang topic natin ngayon. Wini-wish ko lang na sana'y naging maayos ang inyong long weekend mga kapatid. Ngayong Lunes, usapang batas po tayo, ha? Ang ating tututukan ay ang mga karapatan natin bilang mga consumers. Nako, interesado tayong lahat dito, especially now na usong-usong mga online shopping. Ano ba yung mga kailangan nating malaman na mga karapatan natin bilang mga consumer dyan, ha? Saktong-sakto po yan dahil ilang araw na lang, months na. Akalain mo yan, malapit na palang magpasko. Makikita na naman natin si Jose Marie Chan. And that means kalitwat ka na naman po ang ating pagsha-shopping. So, ibig sabihin, traffic na naman sa mga mall. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang Consumer Protection Act of the Philippines. Sa ilalim niyan, legal ba ang no return, no exchange policy? Tama bang gawing requirement ang unboxing video para mapalitan ng produkto? Parang lugi tayo dyan parang ang okay lang dito yung mga mahihilig mag-vlog Paano naman kaming mga titas of Manila na hindi na nag-unboxing video? Paano yan ha? Yan po at iba pa ang mga sasagutin ng ating guest lawyer ngayong araw. Kaya ihanda na ninyo ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal. Ang atin pong question of the day: meron ka bang problema sa nabili mong produkto? Kung meron, ano yan? I-share nyo po sa amin ha para ma-discuss natin at mahimay-himay natin kung paano natin masosolusyonan yung mga concerns ninyo na yan ha. Kung kayo po may gustong i-share, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream. At meron din po kayong pwedeng tawagan na ating mga hotline para po sa inyong mga katanungan. Tawag lamang po kayo sa 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. Nako, 4:03 na po ng hapon mga kapatid. Simulan na natin ang talakayan natin ngayong araw. Live na live po dito sa ating studio si Attorney Paul Castillo. Siya po ay isang law expert at professor ng Far Eastern University. Magandang hapon sa iyo, Attorney Paul. Thank you for joining us. Magandang hapon sa iyo, no, Maricel. At a warm and happy National Heroes Day sa inyong lahat, no, sa atin, especially sa ating mga bayani, no, both new and old, no. And nag-usap nga kami ni Maricel kanina. We were talking about the drive, no. Pag holiday talaga madali ang pag-drive sa atin, pero tuloy ang ating trabaho, tuloy ang ating serbisyo, no, sa ating mga kapatid na nanonood at may mga katanungan. Like you said, no, Christmas season sa Pilipinas, so September 1 Christmas season na. So in fact, over the weekend, no, nakakita na kami ng Christmas tree na binibenta. Talaga. Medyo napaaga yata ng konti, but ganun ho talaga. Welcome to the Philippines, no, na Christmas is practically all year round. So importanteng yung topic natin, no, matalakay natin itong mga consumer rights at ano ba ang mga bagay-bagay na dapat alam natin, both to be fair, no, to be fair sa mga nagkukonsumo, sa consumer, and of course to be fair din sa mga nagbebenta. Sa of course, pag sinabi natin consumer rights, may kaakibat din yan syempre, Maricel, na vendor rights, no. May karapatan din naman syempre yung mga may karapatan at responsibilidad yung mga nangangalakal at mga nagtitinda. So yan ang ating magandang talakayin. So ibig sabihin, Attorney Paul, yung iyong long weekend nakapamasyal ka sa mall, nakita mo yung Christmas tree. A little bit, no. Kaunting ikot lang, pero hindi kaunti lang. And then most of the time syempre pahinga dahil syempre sa trabaho natin, no, tuloy-tuloy. So
minsan lang tayo makapagpahinga and we take advantage. Oo, parang nai-imagine ko yung trabaho niyo, dami niyong binabasa. Medyo maraming binabasa, sinusulat, kinakausap, but it's okay. Okay. Pinili namin to so ganun talaga ang buhay. But of course, malaking tulong sa amin yung mga binabasa mo kasi sabi nga natin, i-discuss natin yung tungkol sa consumer rights. Pero simulan natin to, attorney, tungkol dito sa usapin ng no return, no exchange. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Okay, maganda yung tanong mo, Maricel, no? Ukol sa no return, no exchange. Madalas nating naririnig at nakikita, no? So ano ba ang ibig sabihin nito? Sinasabi ng no return, no exchange, ipinagbabawal kayo ng nagtitinda na ibalik o ipagpalit ang inyong binili, no? So ito po ba ay legal? Generally hindi, Maricel, no? So bawal po yung blanket provision ng no return, no exchange. Pag sinabi ho natin blanket, walang qualifiers. Kumbaga parang kahit ano mangyari, kahit ano pa yung binili mo, no return, no exchange. Hindi ho pwede yung ganun, no? Sapagkat meron tayong mga limitasyon sa batas. Ano ba yung limitasyon ng batas? Hindi pwedeng maglagay ng no return, no exchange except kung ang basihan mo lang sa pagpapapalit ay nagbagong isip mo. Halimbawa, bumili ka ng t-shirt, no? Tapos sabi mo, ayoko palang kulay. Pero, sir or ma'am, pinili niyo ho yan. Hindi naman pwede yung ganun, no? Or di naman kaya, kitang-kita yung sira, no? Yung defect, tinatawag na. And later, we will talk about it. Halimbawa, may defect yung binili mo. Kita naman, in-explain sa'yo. Kunwari, yung binili mong t-shirt, punit yung kwelyo. Pero kahit na in-explain sa'yo, punit po to, kaya medyo mura. Hindi, okay lang, bibiling ko. Hindi ka pwedeng bumalik later on na sabihin mo na, hindi, punit yung kwelyo. Napag-usapan na natin to, di ba? Nakita natin to. So, and of course, yun nga, pagbabago ng isip, and kung meron siyang damage, pero nakita mo naman at na-explain naman sa'yo. So, hindi pwedeng pagka ganun, no? Hindi ka pwedeng bumalik dahil lang gusto mo. Siyempre, hindi naman karapatan din naman na pagtanggihan yun, no? Karapatan din naman na tanggihan yun ng nagtitinda. Pero halimbawa, no? Kung halimbawa, yung binili mo may defect, hindi mo nakita yung defect, no? Halimbawa, bumili ka ng, calculator. No? So halimbawa, syempre pag magko-compute ka, Maricel, 2 plus 2 is 4, no? Pero halimbawa yung calculator na binili nyo, 2 plus 2, 22, lumalabas. For example lang, no? For example, hindi ko ganun na, 2 plus 2 is 4. Pero halimbawa, yung binibili nyong calculator, bakit ganun 2 plus 2, 22 yung lumalabas kahit anong gawin ko, no? Ibig sabihin depektibo. May problema yung calculator. Hindi, pwede nyong ipagpalit yun kasi hindi nyo naman yun nakikita Hindi naman siya tinatawag kasi na patent or hidden. Ay, ibig sabihin ng patent, kitang-kita, nakalabas, no? Pag tinawag naman na hidden, obviously, hindi nakikita, hindi na-feel, hindi na i-experience ng buyer. So, pag sinabi ho natin na gano'n sa situation na binigay ko, pag yung defect is hidden, obviously, pwedeng ipagpalit yon. Okay. So, wag na nating bitawan yung usapin tungkol dun sa mga depektibo na produkto. Kapag ba ganyan, attorney, kailangan ba na meron tong kaakibat na warranty para mapapalitan mo yung produkto na sinasabi natin na may defect? Not necessarily. No? Pag iniisip ho natin kasing warranty, siguro nasanay tayo na bumibili tayo ng mga produkto, Maricel, na may tinatawag na warranty card. Yes. Ang iba meron, ang iba wala. No? Kasi ang reason para dyan is because kahit na walang nakalagay na warranty card or warranty slip or warranty agreement, no, may provision ang ating Kodigo Sibil, ang ating Civil Code, no, ang ating batas. Meron hong provision para sa warranty. Ibig sabihin, kung kayo ho ay nagtitinda ng consumer products, no, kung kayo ay nagtitinda ng bagay, mayroong tinatawag na warranty talaga yan. Kahit hindi nyo nilagay sa card, meron hong tinatawag na implied warranty. So, dalawa ang warranty, Maricel, no? May express warranty, ito yung nakasulat, ito yung may kontrata, ito yung may agreement kayo. Meron din naman tayong tinatawag na implied warranty. Ibig sabihin ng implied warranty, no, bagamat wala tayong express na pag-uusap, wala tayong pinirmahan, wala akong binalik na warranty card. Kasi minsan bumibili ho tayo, nakikita nyo may warranty card. Yes. Wala naman nagbabalik nun. I mean, bihirang-bihira yung nagbabalik ng gano'n. No? Totoo lang. I mean, syempre dapat gawin din natin yung part natin. Pero be that as it may, no? Bagamat ganun pa man, kung hindi man tayo nagkaroon ng warranty card or express warranty, may implied warranty naman. Ano yung implied warranty, Maricel, no?
ayon sa ating batas na kung ikaw ay nagbebenta ng isang bagay, ginagarantiya mo na itong bagay na to ay magagamit para sa purpose or sa dahilan kung bakit siya binibili. So halimbawa, babalik ako dun sa example ng calculator, no? Oo. Pag binenta ko sa iyo yung calculator, ginagaranti ako, kahit wala tayong kasulatan, ginagaranti ako na yung computations niyan tama. So halimbawa itong mikropono, no, na binili pang videoke, alam niyo naman ho sa Pilipino mahilig mag-videoke. Yes. So bumili kayo Mga ng singer. videoke, ang purpose nun is para makapagkanta kayo, no? Pero nung kumakanta na kayo, hindi lumalabas yung boses nyo. Obviously, pagka ganun, no, may implied warranty ako. May binibigay ako sa yung garantiya na pag ginamit mo yan, gagana yan sa paraan kung para saan yan at yun ay para makapagkanta ka. Pero kung halimbawa, hindi ka makakanta or pagsalita mo, nag-iiba yung boses mo, no? Na walang effects, talagang sira lang siya, talagang Yes, nag-iiba yes. yung boses mo. Siyempre, breach yun o yun ay pagkakamali ng aking implied warranty at ako ay may obligasyon, Maricel, na palitan yung produkto. Pero Attorney Paul, meron ba yung limitasyon o yung period? Kasi di ba usually, yung sa mga warranty letter, yung sa express warranty na sinasabi natin, nakalagay doon sa Yes. letter na itong warranty na to valid for 1 year. So within the year, free kapag aayusin. Yes. Pero paano yung mga implied warranty? Oo. Meron ba siyang period kung kailan mo lang siya pwedeng papalitan? Yes, yung ating implied warranty may period po yan. No? Ito ay, Maricel, 60 days, not less than 60 days, nor more than 1 year. Okay. So, ibig sabihin, pag tayo ay hindi pwedeng sabihin or hindi pwedeng, halimbawa, wala naman tayong napag-usapan, tas binalik mo yung binili mo sa akin, no? Na calculator. Bumalik ka 5 days later. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, yung implied warranty ko dyan, 1 day lang. Walang ganon. Kasi nakalagay sa batas natin na minimum of 60 days but not more than 1 year. So conversely, no, baliktarin ho natin yung sitwasyon. Nagbenta ako ng calculator, pero bumalik ka sa akin 1.5 years later, Maricel. Sabi mo, sira yung calculator eh. Siyempre, nakakapagtaka naman. Bakit naman 1.5 years bago ka? Baka nasira ka. Baka naman nasira mo na, no, na talagang nabulok na tapos gusto mo nang ibalik sa akin. Hindi din naman pwede yon. So may limitasyon po yun. No? Hindi bababa sa 60 araw, 60 days, no? At hindi din naman lalagpas sa 1 taon. Aba, teka. So, attorney, lahat ba ng produkto kasama dyan sa 60 days na yan? Consumer Na goods, consumer goods yung pinag-uusapan natin, Okay, Maricel. No? Kasi yun ang pangunahing ginagarantiya ng ating Consumer Act of the Philippines at pinoprotektahan din ng ating Civil Code. Ano po ba of yung the nasa Philippines. sakop ng consumer goods? Consumer goods, basically, ito ay kadalasan na ginagamit para sa bahay o pang-personal. Bigyan Okay. natin ng example, no? Damit. Cellphone na gagamitin mo para sa iyong personal. Ballpen, pagkain, serbisyo. Hindi lang consumer goods, no? Serbisyo din, no? Halimbawa, pagpapagupit o di naman kaya'y serbisyo sa katawan, masahe, etc. So, services and goods, no? So, consumer. Ibig sabihin, hindi yung pang-industrial. Iba yung mga nag-govern doon, Maricel. No? Halimbawa, nagbibenta ho kayo ng mga bakal para sa paggawa ng isang gusali. Ito ay obviously hindi na consumer goods, no? Ito ay Yes. para sa industrial use na. Pero kung halimbawa, ako ay nagbibenta ng yun nga, cellphone or sunglasses, shades, no? Or even to mga computer, mga laptop na para sa pang-personal na gamit. Personal household use, no? Yun yung ating tinatawag na consumer goods or consumer services. So, ibig sabihin, hindi pala siya dapat bababa sa 60 days. Bigla ako na-curious doon kasi parang ilang beses na ako nakaka-encounter sa mga mall pa nga na kapag bumili ka, bibigyan ka ng resibo, tapos sasabihin nila na pwede mo lang palitan within 7 days. Yun yung nakalagay sa implied warranty kasi, Maricel. No? Meron kasi tinatawag na express warranty. Tulad nun, nakasulat sa resibo. So pag sa express warranty, ang mag-govern ho kung ano ba yung inyong napag-usapan. So ano ba yung inyong napag-usapan, no? So kung wala din namang mali na maglagay kayo ng specific period, in the same way, Maricel, no, na minsan ang warranty ay nabibigyan ng kaunting araw lang, may mga warranty din naman na 2 years, no? May mga ganun din may mga bagay na sinasabi. In fact, pag bibili ka ng mga, siguro ang pinaka-common, Maricel, no, is refrigerator. Usually Yes, 10 yes. years. Makikita mo, 10-year warranty. No? So, yung mga ganun. So,
in the same way, no, na pag express warranty kasi, pag nakasulat o di naman kaya ay napag-usapan ninyong dalawa, may period kayong sinusunod ayon sa inyong usapan. Pero kung wala kayong usapan, not less than 60 days nor more than 1 year. I see. Okay, malinaw. Nabother ako doon. Akala ko kasi Hindi naman. baka may violation sila kapag sinabi na dapat masoli mo siya within 7 days. Hindi ha? naman, kasi ibig sabihin nun, express na pag-usapan ninyo. Ibig sabihin, reasonabling period na yon para malaman mo, no, sa loob ng 1 linggo, na para makita mo kung may mali yung produkto na binili mo, may pagkukulang, may depektibo, no? O enough na period na yon. Kung hindi ka agree dun sa napag-uusapang warranty, di wag kang bumili. Or maghanap ka ng, or bibilhin Hanap mo ka ibang brand. Hanap ka ng ibang brand, hanap ka Oo. ng ibang nagtitinda na nagbibigay ng mas magandang warranty. Pero ano ang mangyayari kung halimbawa, okay, nasira na siya, pinapalitan mo base dun sa policy natin ng warranty, pero pagpalit sa'yo, palpak pa rin yung product. Yung pagpalit sa'yo, syempre dapat may warranty din yon. Hindi naman dahil in-honor ko na yung warranty ko, wala nang warranty yung pinalit ko. Hindi naman pwede yung ganon. Syempre, halimbawa, Maricel, no, pag inayos mo ang isang bagay, halimbawa ni-repair mo lang, tawag dyan service. Service yan sale of service, no? Inayos mo yung laptop na binigay ko sa'yo. Syempre, yung service mo rin, may warranty din yon. Liban pa doon sa warranty ng produkto, nagserbisyo ka para ayusin yung laptop na binalik ko sa'yo under warranty, yung pag-ayos mo, syempre, may warranty rin, no? So, hindi naman pwede na sabihin din ng titinda, one time lang, pag to nasira pa ulit, wala nang warranty. Hindi naman pwede yung ganon. So, may warranty din yung pag-aayos, or kunwari pinalitan niya, obviously, dapat may warranty rin yun. Hindi naman nagre-reset yun dahil lang pinalitan mo o inayos mo na yung depektibo o pagkukulang. Okay, Attorney Paul, yung mga pagpapalit natin ng mga may defect na products, parang madali siya kapag ka merong store. Yes. Diba? Pero kapag online, I'm not sure kung lahat ng mga online stores madaling habulin Meron akong alam na ilan na nakalagay dun sa instruction na pag merong problem sa size and all, babalik dito, papalitan. Pero yung iba kasi walang ganung instruction So, paano sila hahabulin? Ito ang maganda, no? Maganda yung tanong mo, Maricel, because recently lang I think, July, no? Kung di ako nagkakamali, Maricel, no? July or maybe June, no? Naglabas na po ng bagong batas. Ito yung tinatawag na Internet Transactions Act. Bagong batas po yan, no? Yan ho ang tugon ng ating gobyerno, yan ang tugon ng ating kongreso na pinirmahan ng presidente sa batas, para tugunan yung modernong kalakal, no? Okay. Ibig sabihin, Maricel, because transactions now are very modern. Meaning, hindi na ho masyado ngayon, hindi lang brick and mortar, no? Nung bata pa po kasi kami, bata pa naman ako, pero nung mas bata pa ako, nung mas bata pa po kami ni Maricel, usong-uso, Maricel, yung brick and mortar. Ibig sabihin, talagang may physical store, no? Wala naman nung online dati. Wala namang online shopping. Hindi naman kayo makakabili ng pindot-pindot lang. Nandiyan na yung produkto, aantayin nyo, no? Pero nagbago na ho ang mundo. Iba na, bumibili na tayo online, no? Nakahiga tayo, nagsha-shopping tayo. So, anong tugon ng ating gobyerno para mag-garantiya yung proteksyon ng ating mga consumer at bumibili? Nandiyan yung pinasa nila na Internet Transactions Act. At ang bagong lumabas, ilan sa mga, even ito inaaral ko pa, Maricel, no? Kasi bagong-bago, sariwa lang yung batas, no? Ilan sa mga provision nito ay ang gumagawa ng tinatawag na e-commerce bureau. Ito yung bureau, no, o departamento sa loob ng Department of Trade and Industry na ang pangunahing layunin lamang o trabaho ay bantayan, no, yung mga pagtitinda ng mga ganito, mga online. Tapos may mga registration requirements din. Kung hindi ako nagkakamali, 1.5 years, Maricel, yung binigay na period to register. So, nandun yun lahat sa batas, no? Hindi ko lang alam kung kailan So, nag-start hindi pa yung tapos period. ang 1.5? Hindi pa. Okay. Ano pa lang tayo, nasa simula't simula. In fact, I see. sa palagay ko, Maricel, no, marami pang may hindi alam. No? Kahit kaming abogado, medyo inaaral pa namin yung provision ng batas na to. So, eventually, as it develops, no, as it we go along, makikita natin na unti-unting nagkakaroon ng registration and mga pagbabago. So, of course, siguro, on that note, no, abiso natin, Maricel, sa mga namimili online, darating ang point, no, na may mga registration, may mga requirement na huyan, doon ho tayo bumili sa lehitimo para din maproteksyonan yung ating sarili. Yung pag-iingat. But we are getting there, no, slowly.
slowly dahil nagkakaroon na nga ng mga registration requirements under the Internet Transactions Act Yes. para sa mga online store. Nauunawaan natin yung mga legit tayo dapat bibili, Yes. di ba? Kaya lang ang hirap niyang That is true. i-identify kapag yung mga kilala na ng mga online Yes, shops, yes, di ba, oo. attorney? So, paano ang mas magandang gawin ng mga consumers natin kapag halimbawa dineliver sa kanila to ensure na hindi naman sila lugi? Should they open the box sa harapan mismo nung nag-deliver? Not Minsan ang hirap at nakapackaging, Oo, panghirap buksan eh. Not necessarily, Maricel, no? And in fact, wala ho masyadong value yung ganon. Kasi tatandaan nyo, pag bumili kayo online, ito ay hinahatid lamang Yes, sa inyong tahanan, yes, sa inyong oo. opisina, or kung saan nyo man pinahatid, no? Yun pong naghahatid, no? Yung kadalasan rider, no? Kadalasan rider na naghatid sa inyo ng gamit. Hindi naman niya ho ginagarantiya yung produkto. Tagahatid po siya eh. So kahit i-demo nyo sa harap niya, kahit i-demo nyo yun, kahit na tingin nyo may mali sa produkto, etc. Hindi naman po yun responsible yung defects, no? Syempre ibang usapan Maricel pag nasira ng nagde-deliver, nabagsak Yes. niya, etc. Iba ho yan. Pero kung ang tinitignan natin is warranty ng produkto, no? Yung rider hindi niya ho responsibilidad yan. So kahit buksan nyo yan, kahit i-demo nyo, wala hong magagawa sa ganyan. Ang talagang hahabulin nyo is yung talagang pinagbilhan ninyo. Kung kanino nyo man yan binili o di naman kaya kung sinong gumawa niyan, no? Kung sinong nag-distribute niyan, yun ang inyong hahabulin para i-enforce yung inyong warranty. Pero you have to be sure na alam nyo kung saan. Pero Ayun yun nga nga, pag bibili eh. kayo online, syempre dapat may resibo. Para Yes. malaman nyo, no? Para isa yan sa mga safeguards na importante. Tapos, doon naman sa dokumento ng rider o naghahatid, Maricel, no? Usually may information din naman kung saan galing, sino yung nagtitinda, etc. Ang mahirap lang, no? Admittedly, eto mahirap minsan pag galing abroad. Yan yung Oo. area na may mga protection tayo, especially under the Internet Transactions Act. Covered yung mga nasa abroad eh. Pero in terms of realistic enforcement, no, we'll see. Hindi siya ganun kadali. Admittedly, no, aminin ho natin na pag binili nyo yung produkto sa abroad, kung anong bansa man ho yan, no, mapa sa Asia, mapa sa Amerika, kung saan man, admittedly, medyo mahirap habulin pag galing abroad. But may mga mekanarya ho tayo, pamamaraan kung paano natin na-address yan. Okay. So, malinaw na walang pananagutan yung nagde-deliver kasi, kumbaga, taga-deliver lang sila. Yes. Unless nasira dahil sa kanya. Unless nasira dahil habang dinideliver Dinideliver nila. niya. Oo. So, ang may pananagutan dito, yung pinagbilhan mo mismo, Yes, yung yung store. pinagbilhan mo. So, ano yung pananagutan nila? Kasi sabi nga natin kanina, attorney, parang ang hirap kasing habulin kapag online. Minsan hindi mo naman talaga alam kung saan sila hahanapin eh. So, ano yung pwedeng gawin? Yung pananagutan nila, Maricel, no, is the same as kung bumili ho kayo sa pisikal na tindahan. Hindi naman ho nagbabago yung pananagutan dahil lamang kayo ay walang pisikal na tindahan, no? So, bilang nagtitinda, online man yan o pisikal, ginagarantiyan nyo pa rin. At the very least, inyong ginagarantiya na yung binibili ng inyong customer, ng consumer, ay magagamit para sa layunin kung bakit niya ito binibili. So, ginagarantiya nyo pa rin yun. Pero, ibang issue doon, Maricel, yung actual na paghabol sa Yes. kanila. Nandiyan ang ating DTI, no? Para lapitan natin and hopefully matulungan tayo. They're very efficient, no? Marami ho akong nagawa ng bagay sa DTI at napaka-efficient na ahensya matulungin. Pero may mga challenge talaga na minsan after mo ma-deliver na wala na. Even yung page na wala na, no? May mga ganun ho na Shucks. Oo nga. nangyayari ho yun, no? Hirap. Sabi niyan, binlock na ako after ko ibigay yung pera, after kong i-deposito yung pera sa bangko, na-block na ako. So, siguro yung mga ganun, Maricel, sabihin natin, mag-ingat na lang tayo bilang taga bumibili, no? Pero, minsan din natin maiwasan, no? Sometimes we learn it the hard way, sometimes we learn it by experience, but may mga paraan naman po, may makinarya ang ating gobyerno, sistema, ahensya para matulungan tayo. Pangunahin ho dyan yung ating Department of Trade and Industry. Ano yung violation or penalty nitong mga nagbebenta nito kapag kaganyan yung ginagawa nila? Because I remember, meron kaming isang office mate dito, I think ang in-order niya online speaker, pagdating sa kanya, kable yung dumating. Kasi hindi niya na ma-identify kung paano hahanapin yung Yes. pinagbilhan. Oo. Ano yung penalty sa kanila? Hindi nag-iisa yung staff nyo, Maricel, no? Yung aking office mate, ganun na ganun. Oo. Speaker, dumating naman, speaker. Pero yung in-order niya ho, siguro mga ganyang kalaki, yung dumating parang katiting lang. Naging mini. Naging mini speaker, no? So,
pagka ganun, no, ang nangyari, etong kaibigan ko ho na to, abogado, no? So, Nako, pati abogado na biktima. wala hong sinasanto ang pang sa scam. Pa-abogado man yan or kahit ano pang propesyon o trabaho. Ngunit, ang pagkaganon, no, may penalty under the law ng fine, Maricel. No? Hindi ko lang ma-recall yung exact fine. O kung mapapatunayan naman na may criminal violation, may pagkakakulong. Ibig sabihin, kung halimbawa ikaw ay nanloko talaga. Kasi actually, Maricel, no, kung bumili ako ng speaker sa'yo, pagdating kable, tawag doon estafa. Kasi panlilin lang na yun eh. Ang binili ko speaker, dumating kable. No? So, syempre na-estafa ako doon. Of course, mistakes happen. Baka naman honest, nagkamali. Sa libo ng mga inaayos niyang paninda, nagkamali. Baka naman ganon. Pero kung talagang sinadya, tapos hindi mo na ma-contact, hindi mo na mahanap online, then nagkakaroon ng mga criminal liability. So, ang punishment para dyan, Maricel, no, may fine o yung danyos, yung bayad, no? Yung bayad na malaki-laki din. At kung liban pa doon, may pwede rin pagkakakulong kung magkakaroon ng criminal finding doon sa panlilin lang. So, nai-imagine ko na kung gaano kadaming trabaho ng trade department natin dahil sa mga issues na to. Pero attorney, advisable ba for our consumers, yung sinasabi, yung ginagawa ng mga vloggers usually ng mga unboxing video na magagamit ba yun as evidence para dun sa store na pinagbilhan nila kung sakali na palpak yung naibigay na produkto? Mula sa perspektibo ng isang litigation lawyer, no, ibig sabihin abogado hong humaharap talaga sa ating mga hukuman at korte, masasabi natin na dagdag ebidensya ito, Maricel. Pero hindi ko rin talaga masasabi na solido ito. Ibig sabihin, kung ang inyong sasandalan lamang ay yung ginawa ninyong video, hindi ho automatic, no, na dahil pagbukas. Kasi totoo lang, Maricel, no, hindi rin natin magagarantiya yung nagvi-video. Hindi niya na yan, nakailang cut na yan. Baka naman, Oo nga, baka naman edited. Kung ako lang parang syempre may pagdududa rin na baka naman fourth take mo yan. Baka naman nabasag mo nung una. Tinakpan mo ng konti, tas binuksan mo, pagkabukas ko may basag pala, sira. Yeah, mga ganun, no? So pero masasabi ba nating dagdag na ebidensya ito? Oo naman, bakit hindi, no? Pero marami pa dapat ibang ebidensya na kailangan nating ibigay, suportahan yung ating claim, no? Kung talagang sa tingin natin may depektibo yung produkto. Naku, ang dami pa nating mga issues na mga pwedeng pag-usapan dito sa usapin ng mga consumers at mga produkto. So mga kapatid, kung kayo po merong mga tanong o nais na idulog, welcome po kayo na join sa ating discussions online. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita, kasama po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Ang ating question of the day, mga kapatid, meron ka bang problema sa mga nabili mong produkto? Kung meron, ano yan? Share nyo sa amin, At babasahin natin yung inyong mga mensahe at questions mamaya. Of course, mga kapatid, kasama pa rin natin ang ating legal expert na si Attorney Paul Castillo. Magandang hapon ulit, Maricel. Yes, good afternoon ulit, Attorney Paul. Pag-usapan natin yung tungkol sa mga price tag. Okay, so paano kapag halimbawa, eto natanong ko off-air, pero interesado kasi ako dahil nga sabi ko nga kay attorney kanina, napanood ko to sa Mean Girls yung ginagawa ng mga ibang consumer na kung halimbawa, bibili sila ng product, for example, yung mga outfit, yung mga blouse nila. Tapos gagamitin nila, hindi tatanggalin yung price tag after paggagamit. Kasi kung isang okasyon lang naman at saka isa sa uli sa store, parang walang nangyari. Is that acceptable? That is acceptable for as long as babalik tayo lagi doon sa bakit nyo ba binabalik, no? Actually, ano yan, Maricel, no? With or without the price tag. Lagi tayong babalik doon sa dahilan o rational or rason ninyo, no? Bakit nyo nga ba binabalik? Gaya ng nabanggit natin kanina, kung ang dahilan nyo lang para ibalik, nagbago yung isip ko. Kahapon gusto ko blue, today gusto ko black. Yung iba lang parang hindi natin ma-explain na ganun lang, simple lang ang buhay, nag-iba lang ang isip ko, gusto ko na ibalik. Hindi ho pwede yung ganun, no? So kung may price tag man yan or wala, no? Ang ginagawa, totoo yun, Maricel, no, na ginagawa ng iba, is nandun yung price tag para lang talagang masabi na, hindi ko pa nagamit, no? Para suportahan, no? Suportahan. Kasi sometimes, Maricel, yung warranty, isa sa mga kondisyones niyan is walang, either hindi nagamit or walang overuse, no? Kasi syempre,
mahahalata mo, no? Alam nga namang binugbog mo muna yung produkto bago mo ibalik. Parang Yeah. hindi din naman fair yon dun sa nagtitinda. So, may mga ganong limitation. So, lagi tayong babalik sa kadahilanan kung bakit ho ba natin gustong i-exchange or i-return yung ating produkto. Doon natin, yun ang pagbabasihan natin kung talaga bang dapat i-honor yung pagbalik or hindi. With or without the price tag. So, ang ang valid reason kung halimbawa mali yung size. Depektibo or Defective. Pwede oo, yun. Pwede. Halimbawa, tabingi yung tahi. Minsan ganun, no? Sa mga damit, no? Or di naman kaya minsan hindi napapansin, no? May butas pala. Minsan ganun, no? Very common na, ay, hindi ko nakita yan nung tinitingnan ko sa tindahan, Parang nandun pala sa ilalim ng bulsa, no? May butas pala, may sira, may tastas. Yun, mga pwede mong ibalik yun. Pero kung bagong isip lang, hindi pwede. Iniisip ko, meron na bang consumer na nahuli, for example, na binalik niya, pero ang reason niya talaga, hindi niya lang type, pero ibibigay niya, halimbawa, hindi defective may konting tastas. May mga nahuli na bang ganon? Ako sa karanasan ko, no, siguro kasi, Maricel, tingin ko lang, no, yung ating mga nangangalakal o yung mga may-ari ng tindahan, or lean on the side of customer service. Ibig sabihin, sa bagay, oo nga pwede naman namin talagang ipaglaban. Parang tiningnan naman natin, wala naman hong sira yan. Pero siguro, sige, out of goodwill and tiwala, or siguro kung regular ka namang customer dito, no? Yun. Pero ako, sa karanasan ko actually, Maricel, no, wala pa akong naranasan na nagkaroon ng sobrang laking issue. Dahil sa mga maliliit na bagay. Right. No, kung halimbawa damit, ibang usapan yung mga malalaking purchases, no? Appliances, iba ho yan, no? Pero pagdating sa mga maliliit na bagay, kunwari, lalagyanan, pouch or damit, ganyan, kadalasan, yun naman parang hindi ko pa rin nakita, no? Na talagang nagkaroon ng malaking issue. Siguro yun nga, yung ating mga stores or nangangalakal, ano na lang, they err on the side of customer service. Trusting the customer. Tingin ko lang. Always right. Pwedeng gano'n, no? Baka Pero kung halimbawa, for safety na lang siguro. ibabase natin sa batas, may violations sila. Yeah. Yung mga consumers Absolutely. natin Kasi na ganon. kung naman kayong namili, no? Tapos medyo, halimbawa, inuuwi nyo na, pinapractice nyo sa bahay, sumabit dun sa nakausling tinidor. Kasalanan na nila. Minsan ganun pag suot nyo, Oo. sumabit dun sa tinidor ng kinainan ko kanina, na tastas. Hindi na kasalanan ng nagtitinda yon. Pero baka may sumubok, ibalik, natastas po, ganun. Technically, pwede talagang ilaban ng yun. Ilaban ng nagtitinda. Hindi obvious naman na wala yan ng binili ninyo. No? Kasi kung nandyan yan ng binili ninyo, hindi nyo yan bibilhin. Pero yun nga, siguro nag-uusap na lang ang dalawang partido and certain things are not worth the fight. So Right. Kaya lang parang naiisip ko, ang dali na kasing gumawa ng issue ngayon with social media. That's true. Diba? That's true. So pwede mo na lang silang gawa ng storya. Parang ganun na kawawa din naman, no? Sisiraan kahit walang basihan. Maayos naman yung tininda nila sa inyo. So posible talaga yon. So siguro isa yun sa mga factor na talagang nagsha-shape, no, ng desisyon ng isang nagtitinda kung paano niya a-actionan ang isang nagki-claim under warranty. So sabi mo kanina, Attorney Paul, hindi naman kailangan talaga yung price tag Not na necessarily. nakadikit dun sa Not product necessarily. kapag isusoli. Ano ba dapat yung requirement pagka magsusoli ka to prove na galing talaga sa inyo to? Hindi talaga siya required, Maricel, no, unless there is an express warranty provision. Halimbawa, nasa resibo. Ginagaranti ako to ng 30 araw provided na yung price tag kasama. May mga ganon. So, bound ka doon, no? Bound na ka ganon ka. So, pero kung yung mga pruweba mo, no, syempre kadalasan yan, Maricel, no, is he said, she said, he said, no? So, talagang kung ano lang yung kung ano yung representation mo. Maaari din naman ma-explain mo, sometimes case to case basis, mapakita na hindi, yung sira nito hidden talaga Kailangan mong buksan ng todo-todo yung bulsa o baliktarin yung damit para makita na may sabit pala, may discoloration pala sa loob, may mga ganun, no? So, yun yung, I think it's a case-to-case basis and siguro kung meron kang kasamahan na makakapagpatunay sa nangyari. Pero syempre, obviously, may kulay, no? Yeah. Kung magdadala ka ng kaibigan mo, syempre may kulay yung sinasabi nun kasi kaibigan mo Kaibigan mo nga So, pero at the same time, kung meron ka namang makukuha na attendant sa tindahan na makakapagsabi na, oo, nung tiningnan namin yan, hindi namin binuksan
sa level na para makita niya. May mga ganun naman. So, it's a case-to-case basis. Really. Siguro naman yung mga store, kabisado naman nila kung ano yung mga products nila. Yes. Diba? That is true. No? Oo. Responsibility din naman nila to be sure na alam nila yung produkto nila at okay yung tinitinda nila. Okay, and speaking of price tag, ito ilang beses ko to na nakikita, especially kapag may sale. Yung price tag na nakalagay, iba dun sa totoong presyo. Yes. Oo. Ano yung, doon, mga violations? Number one rule, no? Maganda yung tanong mo, Maricel, no? Under the Consumer Act of the Philippines, dapat po sa price tag, kung ano ang nakalagay sa price tag, yon ang presyo na inyong babayaran. Ayun. Pero may catch. Oh. Pero kung pwede bang baguhin yung presyo? Pwede. Pero pwede lamang itong baguhin para babaan. Hindi pwedeng taasan. So halimbawa, okay. 100 pesos yung binibili ko. Uy, 100 piso. Biglang pagdating ko sa counter, 50 pesos lang po benta namin dyan. May violation ba? Wala. Nakatipid ka nga eh. No? Yeah. Nakatipid nga yung bumibili. Pero pag halimbawa 100 pesos ho yung price tag, pagdating sa cashier, no? Sa checkout, ay 150 na ho yan. Hindi ho pwede yun. Bound kayo, no? Bound kayo. Yung price tag is offer nyo sa akin eh. Pagkuha ko ng produkto, pag abot ko ng kabayaran, yun ang pagtanggap ko ng offer. So, bound kayo. Alam nyo, may karanasan ako dyan, Maricel, no? Maganda, share ko sa iyo. Meron akong binili, no, na damit. Sabi ko, uy, mura yung presyo. Yung pala, yung huling customer na tumingin ng damit na yon, sa maling lugar niya pala nalagay. Nalagay niya dun sa ibang rack na akala ko mura. Yun pala, pag tinignan mo na mabuti, ay, iba nga pala talaga. Iba pala sa record yung presyo. Okay. Ano nangyari? In-honor ho sa akin yung presyo na akala ko yun ang presyo. Napakaswerte mo naman, attorney. Kasi, ano ho yan, parang responsibilidad nila, no? Parang, siguro, I think in this instance, no, matagal na to, siguro 8 taon na yung nakakaraan. I think in this instance, ang nagkamali ho yata is yung nagtitinda. Yung nagtitinda mismo, nalagay niya sa maling lugar, sa tindahan, na na-lead on ako, naniwala ako uy, mura. Pagdating sa cashier, iba pala, no? So, siyempre, ibang usapan siguro yan, Maricel, kung ang naglagay, customer or bata, nilipat yung nilipat yung paninda, nalito yung ibang customer, siyempre, iba ho yun. Pero kung ito ilalabas na talagang representasyon ng nagtitinda, staff nila, at pwede nyong ma-argue, no? But, of course, again, like I said, no, some fights are not worth fighting for. Kung di naman talaga kalaking difference, okay na din siguro yun. People make mistakes and we need to understand a little bit more. Pero yan, honest mistake, attorney. Yes, Paano yung mga deceiving talaga? Oh, yeah. Kasi ito yung ilang beses ako nakakita yung nakalagay sale. Yes. Tapos pinapatungan pa nila ng red na price tag. Yes. Kunwari discounted yung product na yon. Pero pag tinanggal mo yung red na price tag, yung pagdating ng original na white, pareho lang naman pala yung presyo, wala namang pinagbago. Yes, oo. May violation ba yun? Absolutely. Deceit ho yung pantawag dyan. No? Kasi inaakit nyo yung inyong bumibili na mag-iisip siya, uy, may sale. Nakamura ako. Pero totoo yung sinabi mo, Maricel, pag tinanggal mo yung red na price tag, parehong-pareho yung nasa ilalim. No? May mga karanasan na tayong ganon, may mga kaibigan na tayo na nagkwento ng ganon. Ito ay violation ng Consumer Act kasi isa sa pinagbabawal ho ng Consumer Act ng ating bansa, no? Yung paggamit ng mga mapanlinlang o nakakapanlokong pamamaraan ng pagbebenta. Yun hong pagkukunwari ng isang bagay ay mas mura kesa sa kanyang normal na presyo, ay isa hong pamamaraan ng panlilinlang at panloloko. Siyempre, Maricel, no, tendency ng tao bibili. Kasi, mura pala. Yung iba naman, totoo lang, Maricel, yung iba hindi naman na tinitignan eh. Pero yung pala, pag yung ibang tumingin ng ganun, ay, bakit pareho lang pala yung presyo, no? Parang naloko ko. So, ito ay may kaparusahan, no? Sa ating Consumer Act. Ito ay pinagbabawal. So, yung term ano din tayo, no? Hindi ko lang malala yung term, masipag din tayo mag-check para maprotektahan din yung ating sarili. Ayun, okay. So, ang hirap namang i-check nun, attorney. Yun Alam lang. naman, tanggalin namin isa-isa yung red na price tag. That is true. Siyempre, na-excite ka na, nakakita ka, uy, mura. Mura, game ka ng bilhin, no? Yun nga, mapagmasid din tayo, pero
admittedly, kunwari inuwi na natin, no, doon natin na-discover. Halimbawa, inuwi natin. Definitely, pwede nating ibalik yun dahil isa yun sa panlilin lang. No? Naloko tayo pagka ganun. Okay, so pag-usapan natin yung mga medyo mahal na produkto. For example, yung mga appliances. Syempre kapag ganyan, usually yung ginagamit ang iba, nagki-credit card. Yes. 'Di ba? Kasi hindi naman nila kayang i-full payment dahil nga mahal. So of course, it should be the decision of the consumer kung installment or one-time payment dapat. Absolutely. Okay. Pero kapag halimbawa, they decided na gawing installment yung pagbabayad, ano yun? Given ba agad na may interest siya? Hindi siya given, no? Ang interest, Maricel at ating sa mga kapatid na nanonood is dapat express at pinag-uusapan. Hindi pwedeng Maricel gulatan. Ay, sige, pwede niyo hong bayarang installment natapos ang usapan. Biglang nung binabayaran nyo na, sinisingil kayo ng interest. Parang, hindi naman tayo nag-usap doon Wala naman tayong ganun, no? Ang interest is required to be written, to be expressed. Ibig sabihin, binibili nyo yung produkto in installments, no? In installments na may express na kaalaman o talagang alam na alam ninyo at nasabi sa inyo, nabanggit sa inyo na kayo ay sisingilin ng interest. Kapalit ng pagtanggap ng nagtitinda ng kaunting kabayaran at kabayaran na nakakalat sa loob ng 1 taon, 2 taon, kapalit ng pagpayag niya rito, pwede naman talaga maglagay ng interest. Ngunit, yung paglagay ng interest ay dapat na pag-usapan, klaro, at hindi yung gulatan na lamang. So, yun ang requirement, no? Na dapat express yung interest. Meron po bang nakasaad sa batas natin kung hanggang magkano lamang yung interest na pwede nilang ipatong kapag ganyan na mga installment? Mayroon kasi, wala na kasi tayo ngayong maximum rate of interest, no? Cheryl. Ibig sabihin, wala sa batas natin ngayon kung magkano ba ang interest. Mapa-loan man yan or installment, etc. Ang sinasabi lang ng ating batas ay dapat hindi siya unconscionable. Ibig sabihin ho ng unconscionable, alam nyo sa sarili ninyo na mali na siya. Kung ano man yun, no? Case-to-case basis. Yes. Even that, no? Even that. Pero halimbawa, ano ang mga nasabing unconscionable? 6% per month. Siyempre parang at the end of the year, 36% na yun. Hindi. More. No, sorry, mahina ako sa math. Basta kung 6%. Siyempre, hindi ko matulungan si attorney kasi math. By the end of the year, kung di ako nagkakamali, 72% na siguro yung tinaas kung 6% per month. No? So, unconscionable o di naman kaya 100% within 1 year. Parang hindi naman tama yun. No? So, ano ba yung unconscionable really depends case-to-case basis. Yeah. Sa terms, no? Baka naman medyo mataas yung interest pero spread over 20 years. Baka naman. O pwede din namang sobrang baba ng interest pero konti lang din yung period na binigay sa inyo. Depende na yan sa case-to-case basis sa usapan ninyo. What's important, Maricel, is klaro at napag-usapan. At ikaw bilang bumibili, bilang consumer, no, is alam mo yung binibili mo at kung magkano yung expected mong bayaran sa bawat installment. No? So yung palang, kasi ang akala ko, yung mga interest na ganyan sa mga credit cards, for example, siniset siya ng central bank. Hindi pala. Hindi siya siniset ng central bank. Ibang issue yung interest na siniset iba yung central bank. Iba yun, no? Iba yung interest na yun. Hindi siya masyadong related to consumer. More of yung monetary interest, yung rate of interest yun. No? It's more for lending, for banking. Pero for the consumer itself, no, iba yung interest na napag-usapan natin. Kung may seller na pumapayag sa installment, ito yung nagiging interest base sa kanilang usapan ng bumibili at ng titinda. At dahil nga months na, attorney, malapit na ang Christmas, nauuso na naman yung mga gift check. Yes. 'Di ba? So, ano ba yung dapat naming malaman tungkol dito sa gift check? Kasi natatandaan ko, there was a time na titingnan mo na kailangan mo consume yung gift check within a year. Yes. Maganda yung tanong mo, Maricel, no? In fact, usong-usong nireregalo ho ngayon sometimes is gift check. Yeah, kasi mas practical mas siya. Practical. Tsaka, hindi man kayo nagbibigay ng pera, parang gano'n na din, pero hindi pera yung binibigay ninyo. No? Kadalasan, gift check sa isang tindahan, sa isang establishmento. Ang gift check po ay wala ng expiry. Ibig sabihin, kung ito ay, halimbawa, no, bumili ako ng gift check worth 1,000 sa isang tindahan. Ito pong gift check na to ay hindi na pwede mag-expire. Pinagbabawal ho ng batas yun. Bakit? Several years ago, no, naisip ng ating mga mababatas na, at magaling na, tama yung kanilang naisip na, bakit nga ba nag-expire? Pera nga hindi nag-expire. Yes. Samantalang pag ginawa mong gift check, ba't nag-expire? Bakit ganon? Ba't nagkaroon ng expiry? So,
On that note, sinabi, nagkaroon ng regulasyon ng batas na hindi na pwedeng mag-expire ang gift check. Pero lilinawin ko lang, Maricel, no? Pag sinabi natin gift check, eto ho yun talagang binili ninyo kapalit ng pera ninyo at may binigay sa inyong stub, gift check, voucher Okay. na para magamit. Iba ho ito sa rewards. Iba Okay. yun, no? Halimbawa, Maricel, bumibili kayo sa isang tindahan. Meron silang points. Yes. Parang, pag loyal customer ka, ganyan, nagkakaroon ka. Tuwing bumibili ka, may points ka. Pwede ba lagyan ng expiry yun? Yes. Kasi hindi nyo naman binibili yung points eh. Ang points ay bonus lamang o bigay lamang Incentives, parang incentives, ganon, no? sa Pang-attract consumer. na. Sige, Oo. dito ka lagi bumili, meron kang points. For every 100, may piso ka. May mga ganun, no? So, ito ay pwedeng lagyan ng expiry sapagkat hindi nyo naman binili yun eh. Hindi naman ho kayo bumili ng points. Binili nyo yung produkto, ngunit kaakibat ng pagbili ninyo ng produkto is nagkaroon kayo ng points. I Iba yon see. pag binili nyo gift check, voucher, kapalit ng pera ninyo, at yun yung talagang binili ninyo, hindi ho pwede mag-expire yun. So malinaw. That's the difference. Gift checks, walang expiration, Walang expiry. pero rewards, pwedeng ma-expire. Pwedeng mag-expire, Kasi no? bonus lang yun. Bonus lang yun. Depende na sa nagbibigay ng rewards. May mga rewards din naman na mabilis mag-expire. May mga rewards din naman na ang tagal-tagal bago mag-expire. So, depende na ho yan. Transaction na yan, no? Bigay na yan nung nagbibigay ng incentives. Pero pag binili ninyo yung gift check, 1,000 gift check, hindi ho pwede mag-expire yun. Kasi Okay. as good as cash yung gift check na yun. So wag natin kakalimutan yung mga rewards points natin. Yes. Guilty ako dyan eh. Sayang eh. Yung mga na-expire. Dapat din natin. Likewise, no? Sayang naman yung pagbili natin sa tindahan. Diba? Bili tayo Dahil ng bili. naniniwala tayong may kokolektahin tayong rewards, no? Para lang makalimutan natin dahil sa kabisihan sa buhay. Okay. Attorney, bago natin tanggapin yung mga questions from our netizens, pakiremind nga po uli sila saan ba tayo pwedeng lumapit kapag ka naramdaman natin na teka, naabuso yung aking karapatan bilang consumer. Okay, generally po, no, ang inyong lalapitan is yung Department of Trade and Industry. Meron silang bureau diyan, Maricel, no, tinatawag natin na Fair Trade Enforcement Bureau. Ito yung opisina na talagang nag-i-ensure na patas ang pangangalakal, no. Gaya ng sinabi ko kanina, no, may mga karapatan po yung bumibili, marami. Pero may mga karapatan din naman at obligasyon ang mga nagtitinda. So dito po sa DTI ay sinasalang kung nagkaroon ng issue, ay sinasalang ang dalawang partido at tinitignan kung sinong tama, sinong mali. Kung hindi kayo magka-agree, no? Kung hindi kayo magka-agree between the two of you, tinitignan kung may mali ba, talaga bang dapat ma-refund yung customer, yung consumer, o may basihan ba naman yung nagtitinda para i-withhold, i-refuse yung refund. So dito sinasalang, tinitingnan, most yan, Maricel, is a Department of Trade and Industry. Pero hindi naman umaabot sa point na kailangan siyang iangat sa korte. Hindi naman Sinisettle na siya sa DTI. most of the time nagkakaroon naman ng maayos na pag-uusap sa DTI. Kasi even sa DTI, pwede naman ho kayong magkaayos eh. Maaaring may nag-file nga ng kaso, pero in the course of paglilitis sa loob ng DTI, no, pwede naman kayo magkaroon ng amicable settlement. So, pwedeng wag na siyang paabutin sa korte. Pero halimbawa, nagkaroon ng resolusyon yung DTI at hindi pabor sa isang partido, hindi siya agree, then mali yung DTI. Pwede siya ngayong umakyat, no? Ultimately, aakyat ka talaga sa korte. Kaya lang baka mas mapupunta. malaki pa yung magastos nila kapag nag-court Baka sila, no? baka Kaysa ho, yung no? pinabili nila sa product. Baka kesa yung yung ibabayad ninyo sa inyong lawyer or yung filing fees ninyo, etc. Baka mas malaki pa nga yung makonsumo sa inyo. Ayun lang. O sige, attorney, silipin na natin yung mga questions from our netizen, ha? Galing to kay Arnel Bulosan Versosa. Sabi niya, ang problema na nabili ko before na product expired na. Oh. Dahil malayo kami sa pinagbilihan, di na namin na ibalik. Tanong ko po if mapapanagot pa ba ang binilhan ng product kahit matagal nang hindi na isauli sa kanila. Ang tanong natin dyan sa nagtanong, ang answer dyan, Maricel, is gaano na ho katagal? Hindi nabanggit, no? Sinabi niya lang matagal na at nag-expire na pala. Nung binili niya, expired na pala. Obviously, pag binili niyo ho, expired na, pwedeng ibalik. Kasi depektibo ho yan eh. Ang expired na bagay, o lalo na ho pag pagkain, no? Delikado na ho yan, is definitely depektibong produkto. Pwedeng ibalik. Pero gaya nga ng nasabi ko kanina, Maricel, no? May period yan. Baka naman
2 years na ho, binili ninyo, 2 years na, nakita nyo, ay, nung binili ko to, expired na. After 2 years, ibabalik nyo sa nagtitinda. Hindi din naman pwede yun. No? Dahil dapat ano din tayo, ayun nga, masigasig din tayo, tumingin kung talaga bang may problema yung ating mga binili at umakto tayo sa loob ng period na nabigay sa atin para Kumbaga, gawin ito. parang negligence na on the part of the Oh yes, consumer yes. yun. Oh, nagkaroon ng negligence, no? Pwedeng ibalik, pero dapat ibalik din natin sa loob ng tamang panahon. So, ito naman, Attorney Paul, mula kay Mark Mendez, paano po kung mali ang size na na-check out? Pwede po ba yon ibalik? Paano kapag hindi pumayag ang seller? Titingnan ho natin bakit na mali yung size. Kasi, yun nga, no? Halimbawa, yung kinuha ninyo sa rack. Halimbawa, damit, no? Kasi size, no? Halimbawa, yung kinuha ninyo sa shelf, large. Pero kung ano hindi nyo alam kung bakit ano nangyari, pag dinala nyo sa counter yon, yung napunta doon sa bagahe ninyo, medium. Pwede yon. Pero kung finit nyo naman, tiningnan nyo, at parang mali yung size, no? Parang change of mind na kasi lalabas pagka ganun, no? So, sabihin, kung ako yung seller, sinukat nyo naman po eh. Di ba, umikot-ikot pa kayo dun sa salamin namin, sabi nyo, ang ganda. Tapos all of a sudden, sasabihin nyo mali yung size, no? So, yun yung pagka ganun, parang lalabas nun, change of mind na lang. Yeah. Pero again, sa kadalasan sa karanasan natin, no, yung nagtitinda, basta naman maayos yung produkto, basta naman ina-allow niya ito, na nasa warranty din, na sige, pwede mo ibalik kung gusto mo. Pwede naman, ma-honor yun. Pero pwede bang mag-refuse, no, mag-push back yung nagtitinda? May basehan din naman pagka ganun. Basta change of mind, purely change of mind, syempre hindi pwedeng palitan. Hindi pwedeng i-demand na palitan pagka ganun. Okay, malinaw yan, Attorney Paul. Galing naman kay Jan Santos. Attorney, may pananagutan din po ba ang mga online selling platforms kapag may peking item na ibinenta sa kanila? Kasi parang hindi naman daw napifilter. Ito yung sinasabi natin na medyo risky kanina, Yes. di ba, Attorney? Sa dami ng mga nagbibenta. Diyan ho papasok ang Internet Transactions Act. Meron hong mga provision doon na ang gino-govern niya is yung mga online marketplace, online platform. No? Ibig sabihin, nire-require sila din na i-safeguard yung mga nagre-rehistro sa kanila, i-safeguard din yung, of course, yung online platform, Maricel, cannot always guarantee kung ano yung binibenta nung nag-register sa kanya. Yes. Parang kung ako yung may-ari ng platform, malay ko ba na yun pala. No? Pero at least, kilala ko kung sino nagtitinda. Pwede nating habulin. Hindi tayo matatakasan. So siguro mas maganda, check muna nila yung mga reviews. Yes, oo. No? Kasama din yan, no? Nakakatulong yan eh. Pag nakita nyo, marami naman ding review. Mag-ingat lang din tayo sa review kasi kung ang review ho, pare-pareho lang yung sinasabi, Ay, ano ho yan? copy-paste. Copy and paste ho yan, no? Ibig sabihin, isang tao lang din yan na paulit-ulit gumamit lang ng ibang pangalan. Pero kung mukha namang lihita mo yung mga review, iba-iba talaga yung sinasabi at maayos, then baka maaari tayo magtiwala. Ito, Attorney Paul, nabasa ko rin itong tinatanong ni Maylin de la Cruz. Meron daw siyang nabasa na nangyari na food poisoning sa isang restaurant tapos tinatanggi ng restaurant. Kapag daw ba pagkain, ano daw yung habol ng consumer base sa batas? Yeah, kasi sale of service po yan, no? Yung pagkain. No? So same, ginagaranti ninyo na hindi depektibo yung inyong tinitinda. Ibig sabihin na to, no? Yung inyong tinitinda is, syempre pag restaurant, Maricel, ang pagpapalagay dyan, yung inyong tinitinda is fit for human consumption. Ibig sabihin, ito po ay pwedeng kainin ng tao at wala dapat mangyayari sa tao. No? Of course, siguro ibahin lang natin ng konti, Maricel, yung na allergy. Kasi minsan may mga ganun, no? Iba ho yung halimbawa food poison, nagkasakit, sumakit yung tiyan, na ospital, iba ho yan halimbawa nagkaroon kayo ng allergic reaction. And ito, hindi ko na ho teritoryo dahil pang medical na po to. Pero ang nangyayari kasi dyan, syempre yung mga restaurant naman kadalasan may declaration, Maricel, no? Ang aming mga pagkain ay maaaring may peanuts, yung mga common, hipon, tahong, yung mga karamihang bagay na pwede kang magkaroon ng allergy. So dapat, ano ka rin, nag-iingat ka rin. Or halimbawa, alam mo namang allergic ka sa hipon, kinain mo gambas, no? Kumbaga talagang sarap eh. Tapos biglang na-allergy ka pala. Hindi naman yun kasalanan. Kasi wala namang depektibo dun sa pagkain eh. Ang problema, ikaw, alam mong may allergy ka, kinain mo pa rin. Hindi naman alam ng nagtitinda ng restaurant
na may allergy ka doon. Pero iba yon sa halimbawa yung binigay pala sa'yo sira. Yeah. Depektibong-depektibo yon, nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng kung anong disease or bacteria, iba ho yun. Ibig sabihin depektibo at hindi na fit for human consumption. So same din Maricel, no? May pananagutan din, pwedeng fine sa ilalim ng ating Consumer Act. Actually, nabasa ko tong tong social media post na to na restaurant. I think ang ginawa nung manager ng restaurant, pagkadala dun sa magkakaibigan sa hospital, ni-reimburse nila yung pinagpagamot. Is that enough? Yeah, pwede naman ho yun kung satisfied na kayo, no? Kung satisfied na yung bumili, Maricel, na okay na to, pero pwede bang mag-claim pa later on for other Pwede naman, basta mapoprove natin na yung talagang pinagdaanan ninyong sakit, kalalagyan, dahil talaga doon sa kinain ninyo. And yun yung magiging medyo mahirap ho na parte, no? Kasi maaaring sabihin nyo na, oo, ito yung huling kinain ko. Yes. Pero nung buong araw pala, kung ano-anong kinain nyo. Oo. No? Tapos hindi mo rin masabi na baka yun din yung naging cause, no, ng sakit mo ngayong gabi. Hindi mo rin talaga masabi. So, doon papasok ang ating medical professionals na mas makakapag-analisa kung ano ba talaga yung posibleng naging cause. Kasi I think one of them is pregnant pa eh. Yun ang Kaya parang well, that's very unfortunate, risky. no? Very risky talaga. Okay. Sige, Attorney Paul, bago natin tapusin, baka meron po kayong additional na reminders, message sa ating mga viewers. Well, sa atin po mga viewers, no, papasok na ang Bear Months at dadalas na ang ating pamimili. Lagi lang ho tayong maging mapagmasid. Alamin natin ang ating mga karapatan sa ilalim ng batas. Ang nagtitinda po ay may obligasyon sa atin na magtinda ng tama, ng hindi depektibo at naaayon para sa layunin kung bakit natin to binibili. Kung ito ay calculator, dapat tama ang computation. Kung ito ay laptop, dapat nagagamit at gumagana. Pero hindi din naman ho tama na gusto nating magpalit dahil lang nagbago ang isip natin. Hindi din naman tama na ayoko na pala, sunod na araw, ganyan, o may defective, may sira man pero nakita nyo at na-explain sa inyo pero tinanggap nyo pa rin. Iba ho yun. So, maging mapagmasid tayo pero hindi rin naman pwedeng mag-abuso din tayo. Sa mga nagtitinda, siguraduhin din naman ho natin na yung ating tinitinda ay ayon sa specifications at magagamit para sa purpose kung bakit natin ito tinitinda, and we will all have a Merry Christmas. Ayun. Merry Napaaga na ng Merry agad. Christmas. Maraming salamat, Attorney Maraming salamat. Paul Castillo, isa pong law expert at professor sa Far Eastern University. Mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Mamaya, 5:30 ng hapon, samahan niyo po ako sa Totoo Lang. Kasama ko po sina Jovi Francisco at absent si Chiki Verhel. Nag-long weekend. So si Tito Manny Mogato po ang makakasama natin sa Signal Channel 1, 1PH po yan. Of course, mapapakinggan niyo pa rin po kami dito sa Radyo 5. Sa ngalan po ni Cheryl Cosem, ako si Maricel Halili. Sagot kita.